Pinahiya ng mayamang biyenan ang mahirap na manugang sa kasal. Pero nang siya ay magkasakit at humingi ng tulong dito, may ginawa itong hindi niya inaasahan. Ang bahay ni Camila ay palaging tahimik, maayos at kahanga-hanga, puno ng mamahaling kasangkapan, banayad na ilaw at isang mahigpit na rutina na umiikot sa lahat ng desisyong ginagawa niya. Nang gabing iyon, tila mas kontrolado pa ang lahat, na para bang bawat detalye ay inihanda para sa isang pagsubok. Paulit-ulit na naglalakad si Aira sa sala, inaayos maging ang maliliit na bagay na hindi naman kailangang galawin. Pilit itinatago ang kaba na nararamdaman niya. Pinagmamasdan siya ni Camila mula sa malayo, nakaupong tuwid at elegante, habang si Alfredo naman ay tahimik na nakaupo sa isang armchair. Mas tahimik kaysa karaniwan, halatang pagod ang tingin at mabigat ng kaunti ang paghinga. Samantala, si Juan ay nasa isang maliit na inuupahang kwarto, nakatingin sa simpleng salaming nakasabit sa dingding habang inaayos ng maingat ang kanyang polo. Huminga siya ng malalim bago lumabas. Alam niyang ang hapunang iyon ay hindi basta simpleng pagkikita lamang, isa iyong pagsusuri. Ilang buwan na niyang kilala si Aira at matibay na ang nabuo nila, ngunit iyon ang unang beses niyang haharapin ang pamilya nito at alam niya kung gaano kabigat ang kahulugan niyon. Pagdating ni Juan sa bahay, sinalubong siya ni Aira ng isang taus-pusong ngiti na bahagyang tinatakpan ang tensyon. Malamig naman ang naging bati ni Camila. Sinusukat ang bawat kilos niya sa pamamagitan ng matalim nitong tingin. Pag-upo nila sa hapag, nagsimula ang hapunan sa isang nakakailang na pormalidad. At hindi nagtagal ay si Camila na ang kumontrol sa usapan. Pinagmamasdan niya kung paano humawak si Juan ng kubyertos at kung paano ito umupo, saka nagsimulang magbitaw ng mga komentaryong kunwari magalang. Mukhang kinakabahan ka, Juan. Sana hindi dahil sa pagkain, hindi naman ito ganoon kahirap, sabi niya habang may bahagyang ngiting may halong pangungutya. Pinilit ni Juan na manatiling kalmado at magalang. Sinabi niyang sinusubukan lamang niyang makibagay sa paligid, ngunit hindi iyon pinalampas ni Camila. Siguro, hindi ka sanay sa ganitong klaseng hapunan, hindi ba? Dagdag pa niya, habang si Aira ay napayuko at umiwas ng tingin, halatang hindi komportable. Nagpatuloy ang usapan at naging mas direkta si Camila. Tinanong niya ang trabaho ni Juan, ang mga plano nito sa buhay, at lalo na kung paano nito balak suportahan si Aira pagkatapos ng kasal. Dahil may isang bagay na kailangang malinaw agad, hindi magkakaroon ng akses ang anak ko sa pera ng pamilya kapag nagpakasal siya, diretsahang sabi niya habang nakatitig kay Juan. Kaagad namang sumingit si Aira. Ma, hindi na kailangang pag-usapan iyan ngayon, sabi nito, ngunit tuluyan siyang hindi pinansin ni Camila. Huminga ng malalim si Juan bago sumagot. Ipinaliwanag niyang naniniwala siya sa sarili niyang trabaho, sa unti-unting pag-unlad at sa kahalagahan ng pagiging independyente. Ngunit mabilis iyong binaligtad ni Camila laban sa kanya. Maganda pakinggan ang pagiging independent, pero hindi niya nababayaran ang mga gastusin sa totoong buhay. Matigas nitong tugon. Habang nangyayari iyon, palihim na inuubo si Alfredo, pilit na hindi nagpapahalata, ngunit halata ang kanyang hirap. Ilang beses niyang sinubukang ilihis ang usapan upang gumaan ang sitwasyon, ngunit palaging ibinabalik ni Camila ang atensyon kay Juan. At talagang naniniwala ka bang sapat ang pag-ibig para buuin ang isang buong buhay? Tanong niya habang nakahalukip-kip. Mahinahon namang sumagot si Juan. Naniniwala ako na ang respeto at pagsisikap ang bumubuo ng matibay na pundasyon, ngunit muli siyang pinutol ni Camila. Ang pagsisikap na walang resulta ay nananatiling walang saysay, sagot niya, na para bang tinapos na nito ang anumang argumento. Sa gitna ng mabigat na tensyon, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Juan sa ibabaw ng mesa. Agad iyong napansin ni Camila at tiningnan siya nang may halong pag-uusisa.
Mukhang dumating na yata ang sahod mo, komento niya kasabay ng mahinang tawa. Kinuha ni Juan ang cellphone at nang buksan niya ang notification, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Napakalaking halaga ang na-transfer sa kanyang account mula sa isang kumpanyang gumagamit ng kanyang apelyido. Mabilis niyang pinatay ang screen upang maitago ang reaksyon niya. Nang mapansin iyon ni Camila, bahagya nitong ikiniling ang ulo at nagsalita muli. Hindi mo kailangang itago iyan. Naiintindihan naman namin kapag hindi gaanong nakakatuwa ang halaga, dagdag niya, lalo pang pinapalalim ang panghahamak. Napansin ni Aira na may kakaiba sa ekspresyon ni Juan, ngunit nanahimik na lamang siya. Mabigat na ang sitwasyon nang biglang mas lumakas ang ubo ni Alfredo at napahawak ito sa dibdib. Agad tumayo si Aira at tinawag ang ama, habang si Camila naman ay tila nawalan ng kontrol sa unang pagkakataon. Si Juan ang unang kumilos. Mabilis siyang lumapit at maingat na inalalayan si Alfredo na makatayo. Kailangan natin siyang dalhin ngayon, mariin niyang sabi habang kusa niyang inaako ang pamumuno sa sitwasyon. Nagmadali silang lumabas ng bahay at inalalayan ni Juan si Alfredo papunta sa pinakamalapit na sasakyang nakaparada malapit sa labasan. Luma ang kotse, ngunit maayos itong inalagaan, malinis sa loob at halatang komportable. Pinagmasdan iyon ni Camila nang may mapanghusgang tingin. Sinusuri ang bawat detalye kahit hindi muna nagsasalita. Tinutulungan naman ni Aira ang ama na makaupo ng maayos habang mabilis na umupo si Juan sa driver's seat. Mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan, pinupuno lamang ng hindi pantay na paghinga ni Alfredo. Wala nang karagdagang pagtatalo habang mabilis silang bumiyahe papuntang ospital. Iniwan ang hapunang hindi naman talaga natuloy at dala-dala pa rin ang tensyong malayo pa sa pagtatapos. Patuloy na umaandar ang sasakyan sa kalsada nang may kontroladong bilis. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang bumibigat ang katahimikan sa loob nito. Nasa likod na upuan si Aira, mahigpit na hawak ang kamay ng ama habang paulit-ulit na tinitingnan ang mukha nito, naghahanap ng anumang senyales ng pagbuti. Mahina niyang inuusal, "Huwag mo akong iwan, Papa, pakiusap," habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hirap na hirap huminga si Alfredo, bahagyang nakapikit ang mga mata, malinaw na lumalaban sa matinding pagkahilo at sakit. Si Camila naman, na nakaupo sa tabi, ay nananatiling tuwid ang postura, ngunit hindi sa asawa nakatuon ang tingin nito kundi sa loob ng sasakyan. Sinusuri ang bawat detalye na parabang mas mahalaga pa iyon kaysa sa kagyat na sitwasyong kinakaharap nila. Doon niya napansin ang isang maliit na sticker malapit sa dashboard. Simple ngunit sapat para makatawag pansin. Bahagya siyang yumuko at pinaningkit ang mga mata bago huminga ng malalim at magsalita. "Ibig sabihin, hindi pala talaga sa iyo ang kotse na ito," sabi niya sa mababang tinig ngunit puno ng panghuhusga na parabang nakumpirma niya ang matagal na niyang hinala. Hindi agad sumagot si Juan at nanatiling nakatutok ang tingin sa daan. Ngunit nagpatuloy si Camila, ngayon ay mas matalim ang tono. "Nirentahan mo lang ito, hindi ba? Para magmukhang mas maayos ang dating mo? Dahil sa totoo lang, kahit ito hindi mo kayang bilhin." Agad na nagtaas ng tingin si Aira, halatang nainis. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita si Juan sa unang pagkakataon mula nang umalis sila ng bahay. Hindi man malakas ang kanyang boses, sapat naman ang katatagan nito upang maputol ang tensyon sa loob ng sasakyan. "Hindi ito ang tamang oras para diyan," sabi niya, habang nananatiling kalmado at hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Napatawa ng bahagya si Camila nang may halong pangungutya, na parabang hindi siya naapektuhan, ngunit nagpatuloy si Juan, ngayon ay mas direkta na. "Masama ang pakiramdam ng asawa mo, at ang tanging mahalaga ngayon ay makarating tayo agad sa ospital. Lahat ng iba ay maaaring maghintay." Iyon ang unang pagkakataon na hindi lamang siya sumagot, kundi malinaw din siyang nagtakda ng hangganan. Natahimik si Camila, hindi dahil sumang-ayon siya,
kundi dahil wala siyang mahanap na agarang sagot upang mabawi ang kontrol sa sitwasyon. Nagbago ang atmosfera sa loob ng sasakyan. Hindi ito gumaan, kundi naging mas mabigat sa ibang paraan na para bang may isang bagay na sa wakas ay nailagay sa tamang lugar, kahit pansamantala lamang. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang bumigat ang trapiko. Nabuo ang pagsisikip ng mga sasakyan sa unahan habang paminsan-minsang bumubusina ang ilan at binabasag ang katahimikan. Binagalan ni Juan ang pagmamaneho habang mabilis na sinusuri ang sitwasyon, samantalang nakatanaw si Aira sa bintana, kitang-kita ang kanyang pag-aalala. "Matatagalan ba tayo rito?" tanong niya. Puno ng kaba ang boses. Tiningnan ni Juan ang mga side mirror, sinuri ang mga kalapit na kalsada at buong kumpiyansang sumagot, "Hindi, magtiwala ka sa akin." Hindi siya nag-atubiling lumiko sa alternatibong daan, dumaan sa mas hindi mataong mga kalye at ipinakita ang kanyang kaalaman sa lugar at husay sa pagmamaneho. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Camila ang lahat. Sinusubaybayan ang bawat desisyon niya. Malinaw na nagulat sa kanyang kumpiyansa kahit hindi niya ito ipinahalata. Kahit mas mahaba ang dinaanan nila, mas maayos pa rin ang daloy at mas mabilis silang nakakausad kaysa kung nanatili sila sa pangunahing trapiko. Sa loob ng sasakyan, mahina at hirap na tunog ang pinakawalan ni Alfredo, na tila pilit na humihinga ng mas maayos, kaya lalo pang hinigpitan ni Aira ang pagkakahawak sa kanyang kamay habang nagsasabing, "Malapit na tayo pa, konting tiis pa." Nanatiling nakatutok si Juan sa daan, hindi nagpapadala sa tensyon, maingat na minamaneho ang sasakyan, umiiwas sa maliliit na hadlang, at nananatiling kalmado kahit sa gitna ng matinding pagmamadali. Hindi nagtagal, lumitaw na sa harapan nila ang ospital. Ipinarada ni Juan ang sasakyan ng pinakamalapit hanggat maaari sa entrada at mabilis na lumabas. Agad na binuksan ang likurang pinto bago pa man makakilos si Aira. Maingat niyang inalalayan si Alfredo sa pagbaba. Sinasalo ang bigat nito nang hindi man lang nahihirapan. Sumunod agad si Camila, tahimik pa ring pinagmamasdan ang lahat. Pagpasok nila sa ospital, muling si Juan ang kumilos agad. Lumapit siya sa resepsyon nang may paninindigan. Kailangan niya ng agarang atensyon, nahihirapan siyang huminga. Direkta niyang sinabi nang walang pag-aalinlangan. Mabilis namang kumilos ang mga tauhan at nagdala ng wheelchair. Tinulungan ni Juan si Alfredo na makaupo rito habang nananatiling kalmado at nagbibigay ng tahimik na gabay kay Aira sa pamamagitan ng tingin. Habang inilalayo si Alfredo papasok sa loob, nakasunod ng malapitan si Aira. Halatang gulong-gulo, ngunit pilit na nagpapatatag. Si Camila naman ay sandaling huminto sa entrada, pinagmamasdan ang kilos ng lahat, na tila pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari sa loob lamang ng ilang minuto. Sa waiting area, magkakaiba ang naging paraan nila ng pagharap sa sitwasyon. Hindi mapakali si Aira, pabalik-balik sa paglalakad habang hawak ang sariling braso upang pakalmahin ang sarili. Umupo naman si Camila nang tuwid ang postura, malayo ang tingin, ngunit malinaw na naapektuhan, kahit hindi niya ito inaamin. Si Juan ay nanatiling nakatayo sa malapit, alerto sa anumang impormasyon, seryoso ngunit kontrolado ang ekspresyon. Ang tunog ng ospital ang pumuno sa katahimikan sa pagitan nila habang nagsisimula ang paghihintay, na puno ng tensyon, pangamba at lahat ng hindi pa nasasabi. Pakiramdam nila'y bumagal ang oras sa loob ng ospital, ngunit pagkalipas ng ilang oras, napalitan ng bahagyang ginhawa ang unang tensyon nang magsimulang bumuti ang kalagayan ni Alfredo. Naging stable siya at inilipat sa isang observation room. Mahina pa rin siya, ngunit may malay na. Pumasok si Aira sa silid ng dahan-dahan, pilit pinipigilan ang emosyon na matagal nang naiipon mula nang mawalan ng malay ang kanyang ama. Nanatili si Juan sa labas, iginagalang ang sandaling iyon, samantalang si Camila ay ilang sandaling tumigil sa pasilyo bago rin pumasok. Sa loob ng silid, tahimik ang paligid, tanging tuloy-tuloy na tunog
ng mga makina ang maririnig. Dahan-dahang iminulat ni Alfredo ang kanyang mga mata nang makita ang anak na papalapit, at kahit halatang pagod, nakapagbigay pa rin siya ng mahinang ngiti. Hinawakan ni Aira ang kanyang kamay habang lumalapit sa kama. Kitang-kita ang emosyon sa kanyang mukha. "Sobrang kinabahan ako sa iyo pa," sabi niya habang pilit kinokontrol ang boses. Bahagyang pinisil ni Alfredo ang kanyang kamay at sumagot ng may hirap ngunit malinaw. "Alam ko, pero nandito pa ako at may kailangan akong sabihin sa iyo habang may pagkakataon pa." Agad siyang pinigilan ni Aira, sinasabing hindi nila kailangang pag-usapan iyon sa sandaling iyon. Ngunit nagpumilit si Alfredo habang nakatitig ng mariin sa kanya, ang tinging matagal na niyang kilala. "Kailangan mong makinig ngayon dahil hindi ko alam kung gaano pa katagal mananatili sa akin ang malinaw na pag-iisip at lakas na ito," sabi niya, dahilan upang manahimik si Aira. Huminga muna siya ng malalim bago nagpatuloy, maingat na pinipili ang mga salita. "Alam kong hindi tanggap ng nanay mo si Juan at alam kong napakabilis ng lahat para sa kanya, pero hindi mo maaaring hayaang sirain yon ang buhay mo." Umiling si Aira bilang pagtanggi, halatang nasasaktan. "Hindi ako magpapakasal nang wala ka roon pa. Hindi iyon tama para sa akin," sagot niya habang mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Pumikit sandali si Alfredo na tila nag-iipon ng lakas bago nagsalita ng mas matatag. "Magpapakasal ka sa petsang napagdesisyunan ninyo at hindi mo iyon ipagpapaliban dahil sa akin. Matagal na akong hindi maayos ang lagay. Hindi ito nagsimula ngayon lang. Ayoko lang na mag-alala ka." Natahimik siya ng ilang segundo habang unti-unting pinoproseso ang mga sinabi nito, samantalang nagpatuloy si Alfredo. "Sinubaybayan ko ang bawat desisyon mo, kahit hindi mo napapansin, at alam kong nirerespeto ka ng lalaking iyon. Alam kong hindi siya nananatili sa tabi mo dahil sa interes, at mas bihira iyon kaysa sa iniisip mo," sabi niya habang diretso siyang tinitingnan sa mga mata. Huminga ng malalim si Aira, malinaw na nahahati sa pagmamahal niya sa ama at sa takot na harapin ang mahalagang sandaling iyon nang wala ito. "Pero gusto kitang nandoon. Gusto kong nasa tabi kita," mahina niyang sabi. Muling hinigpitan ni Alfredo ang kamay nito, "Ngayon ay mas madiin. Mananatili ako sa anumang paraan na kaya ko, pero hindi mo pwedeng ihinto ang buhay mo habang hinihintay ang oras na baka wala na ako. Kailangan kong malaman na ligtas ka, na sinisimulan mo ang buhay mo kasama ang taong karapat-dapat para sa iyo, at hindi ako magkakaroon ng kapayapaan kung ipagpapaliban mo iyon dahil sa akin," tapat niyang sabi. Ipiniit ni Aira ang mga mata niya sandali, hinayaang tumulo ang mga luha ng tahimik. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Camila sa kwarto, tahimik na pinagmamasdan ang eksena ng ilang segundo bago lumapit. Ibinaling ni Alfredo ang tingin sa kanya, at mabigat pa rin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, ngunit iba na kaysa dati. "Kailangan nating mag-usap," kalmado ngunit matatag niyang sabi. Nagkrus ng mga braso si Camila, nananatiling matigas ang loob ngunit hindi siya umalis. Hindi siya nagtaas ng boses, ngunit mabigat ang bawat salita niya. "Kailangan mo nang tigilan ito, Camila. Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa tingin mong tama o mali, kundi tungkol ito sa buhay ng anak natin," sabi niya habang diretsyong nakatingin sa kanya. Sandaling umiwas ng tingin si Camila, halatang hindi komportable, ngunit sumagot pa rin. "Gusto ko lang siyang protektahan. Ayokong makita siyang sinisira ang lahat," sabi niya, pilit ipinagtatanggol ang sarili niyang paninindigan. Dahan-dahang umiling si Alfredo. "Hindi mo siya pinoprotektahan, itinataboy mo siya. Gumagawa ka ng problema kung saan wala naman. Nakita ko kung paano siya kumilos ngayon. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang sitwasyon, at nakita mo rin iyon," sabi niya, na para bang walang puwang para sa pagtanggi. Nanatiling tahimik si Camila ng ilang segundo bago mas mahinang nagsalita. "Susubukan ko.
Hindi ko maipapangakong mababago ko agad ang lahat, pero susubukan kong huwag pang palalain ang sitwasyon, sabi niya, nakakulong pa rin sa sariling pride. Sa labas, naglalakad si Juan sa pasilyo, bahagyang lumalayo sa waiting area. Muling nag-vibrate ang cellphone sa kamay niya at sa pagkakataong ito ay sinagot niya iyon habang mababa ang boses. Magsalita ka, sabi niya sa tunong lubos na naiiba sa ginagamit niya kanina. Sa kabilang linya, kapansin-pansin ang paggalang sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya, halos formal. Ilang segundo siyang nakinig bago sumagot ng may awtoridad. Ayusin ninyo muna iyan nang wala ako. Sinabi ko nang hindi ako available. Kung talagang urgent, ikaw na ang magdesisyon at saka mo na lang ipaalam sa akin, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Nanatili siyang tahimik sandali, muling nakikinig bago nagpatuloy. Wala akong kondisyon para asikasuhin iyan ngayon, kaya harapin mo muna ang sitwasyon sa pinakamahusay na paraan na kaya mo. Pagtatapos niya, bago pinutol ang tawag. Nang ibulsa niya muli ang cellphone, bumalik sa dati niyang neutral na ekspresyon ang mukha niya, ngunit malinaw na may bahagi pa ng pagkatao niya na hindi pa niya ipinapakita. Nang lumabas si Aira mula sa kwarto makalipas ang ilang minuto, nakita niya mula sa malayo ang pagtatapos ng tawag. Hindi niya narinig ang mga salita, ngunit napansin niya ang tindig nito, ang matatag na kilos, isang bagay na hindi tugma sa simpleng imaheng ipinapakita nito. Natigilan siya sandali habang pinagmamasdan iyon, ngunit pinili niyang huwag muna magtanong. Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming espesyal na pakiusap. Nais naming manatiling libre ang mga kwentong ito, kaya hinihiling naming pag-isipan mong mag-like at mag-subscribe. I-comment mo rin ang lungsod kung saan mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ng medical team na kailangang manatili ni Alfredo sa ospital ng ilang araw para sa obserbasyon at mas detalyadong mga pagsusuri. Nagdala ang balita ng magkahalong ginhawa at pag-aalala. Bumalik si Aira sa kwarto, mas kalmado na ngayon at kinumpirma ang desisyong matagal niyang nilabanan. Itutuloy ko ang kasal, Dad, gaya ng hiling mo, mas matatag niyang sabi. Tumango si Alfredo, halatang nasiyahan, habang tahimik na nagmamasid si Camila, alam na mula sa sandaling iyon ay hindi na niya mapipigilan ang mangyayari. Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw ng kasal na may halong pananabik at tensyon sa himpapawid. Simple, ngunit elegante ang seremonya, kakaunti lamang ang mga bisita, sumasalamin sa desisyon ng magkasintahan at sa masilang sitwasyong kinakaharap ng pamilya. Handa na si Aira, halatang emosyonal, dala hindi lamang ang saya ng sandaling iyon, kundi pati na rin ang pag-aalala para sa kanyang ama na nananatili pa ring nasa ospital. Si Juan naman ay nanatiling kalmado, maingat sa bawat detalye, ngunit palihim na nakatingin sa nobya na para bang iyon lamang ang pinakamahalaga para sa kanya. Bago pa man magsimula ang seremonya, nagpapakita na si Camila ng mga senyales ng pagiging hindi matatag. Sa isang sulok na medyo malayo, mas marami siyang nainom kaysa nararapat at nagsimula na iyong makaapekto sa kanyang kilos. Mas mabigat ang tingin niya, hindi na gaanong kontrolado ang galaw at unti-unting nawawala ang matigas na tindig na lagi niyang pinananatili. Nang tuluyan nang magsimula ang seremonya, tila kontrolado pa rin ang lahat, ngunit sapat na ang paglapit sa pinakamahalagang sandali upang tuluyan siyang mawalan ng pagpipigil. Walang babala, tumayo si Camila at pinutol ang takbo ng seremonya na siyang nagpalingon sa lahat. Hindi lamang mapanuri ang tono niya, kundi mapanumbat. Hindi dapat ito nangyayari, hindi sa ganitong paraan, at lalong hindi kasama siya, sabi niya habang itinuturo si Juan, hindi itinatago ang paghamak sa mukha niya. Sandaling natigilan si Aira, hindi alam kung paano tutugon, habang nanatiling nakatayo si Juan, tahimik na hinaharap ang sitwasyon nang hindi gumagalaw. Nagpatuloy si Camila, mas mataas na ngayon ang boses. Mula nang dumating ka,
Sunod-sunod nang naging mali ang lahat. Hindi kailanman naging ganito kalala ang kalagayan ng asawa ko. At ngayon gusto mong magpakasal na parang walang nangyari, sabi niya. Malinaw na iniuugnay ang presensya nito sa kalagayan ni Alfredo. Sinubukan ni Ira na mamagitan, matatag ang boses kahit emosyonal. Ma'am, pakiusap, hindi totoo iyan. Kailangan mo nang tumigil, sabi niya. Ngunit tuluyan siyang hindi pinansin ni Camila. Nanatiling kontrolado si Juan habang sumagot nang hindi nagtataas ng boses. Naiintindihan kong nasasaktan ka, pero hindi nito binabago ang mga katotohanan. Wala akong kinalaman sa nangyari, kalmado niyang sabi. Pilit na hindi pinalalala pa ang sitwasyon. Mapait na natawa si Camila habang nagkrus ng mga braso. Siyempre wala. Hindi ka naman kailanman responsable sa kahit ano, hindi ba? Lagi kang may perpektong paliwanag, sagot niya, ipinipilit pa rin ang akusasyon. Naging labis na nakakailang ang sitwasyon. Nagkakatinginan ang iilang bisita, hindi alam kung paano magre-react, habang unti-unting nadudurog si Ira sa emosyonal na bigat ng sandali, malinaw na nahahati sa pagitan ng dapat sanay masayang okasyon at ng tensyong nilikha mismo ng kanyang ina. At doon nangyari ang isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. May biglang kilos sa may entrada na nakatawag ng pansin ng lahat. Dumating si Alfredo, hirap maglakad, ngunit determinado, pilit umaabante gamit ang sarili niyang lakas. Sapat na ang presensya niya upang tuluyang matahimik ang buong lugar. Napahawak si Ira sa bibig sa gulat at agad na lumapit sa kanya. Papa, hindi ka dapat nandito, sabi niya habang nangingilid ang luha. Huminto sandali si Alfredo, mabigat ang paghinga ngunit matatag ang tingin. Sinabi kong pupunta ako at tinutupad ko ang mga pangako ko, sagot niya kasabay ng bahagyang ngiti. Sa isang iglap, nagbago ang buong atmosfera. Nang makita siya ni Camila, nanatili itong hindi makagalaw sa loob ng ilang segundo bago umiwas ng tingin, malinaw na nahihiya sa ginawa nito kanina. Hindi na kinailangan ni Alfredo ng iba pang salita. Lumakad siya hanggang makatayo sa tabi ng anak at sa simpleng presensya lamang niya ay malinaw na kung kaninong panig siya. Hindi na muling nagsalita si Camila. Ipinagpatuloy ang seremonya, ngunit ngayon ay mas tahimik at mas emosyonal ang tono, na para bang pinaalalahanan ang lahat kung ano talaga ang pinakamahalaga sa sandaling iyon. Natuloy ang kasal nang wala ng ibang aberya. Ang mga salitang binitiwan nina Ira at Juan ay puno ng kahulugan, hindi lamang dahil sa pangakong pinasok nila, kundi dahil din sa lahat ng pinagdaanan nila bago makarating doon. Tahimik na pinagmamasdan ni Alfredo ang bawat detalye, na para bang nais niyang itatak sa alaala ang lahat, habang si Camila naman ay nanatiling malamig at tahimik sa isang tabi. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng maliit na salusalo. Simple lamang ang lugar, ngunit puno ng init at pagtanggap. Buong gabi ay nanatili si Alfredo sa tabi ng bagong kasal, nakikipag-usap at tahimik na inoobserbahan ang mga kilos ni Juan, na para bang kinukumpirma lamang nito ang isang bagay na alam na niya noon pa man. Sa isang mas pribadong sandali, lumapit siya kay Juan at buong sinseridad na nagsabi, "Alagaan mo siya dahil siya ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko." Matatag namang sumagot si Juan, "Maaari po kayong magtiwala sa akin. Hindi ko siya bibiguin." Si Camila naman ay nanatiling malayo sa buong pagdiriwang. Nakaupo lamang siya sa isang sulok, iniiwasan ang makipagtinginan sa iba, bihag ng sariling pride at hiya. Hindi makalapit, ngunit hindi rin tuluyang maitanggi ang lahat ng nangyayari sa harap niya. Pagsapit ng gabi, nagsimulang magpakita si Alfredo ng matinding pagkapagod. Agad itong napansin ni Ira at lumapit sa ama. "Kailangan mo nang bumalik, Papa. Hindi mo na dapat pinipilit ang sarili mo," nag-aalalang sabi niya. Bahagyang tumango si Alfredo habang pilit pa ring pinananatili ang matatag niyang tindig. Bago siya umalis, muli niyang tiningnan si Ira at si Juan, na para bang nagpapaalam siya sa isang bagay na mas malaki pa
kaysa sa mismong gabing iyon. Umalis siya roon at bumalik sa ospital, tinatapos ang gabing iyon na may halong katuparan at matinding pagod. Kinabukasan, maagang tumunog ang telepono. Inaantok pang sinagot iyon ni Aira, walang ideya sa maririnig niya. Dumating ang balita ng direkta at walang paligoy-ligoy. Pumanaw si Alfredo sa madaling araw. Bumalot ang katahimikan sa paligid at sa loob ng ilang segundo ay hindi siya nakagalaw ni nakapagsalita. Nang tuluyan niyang maunawaan ang nangyari, dumating ang matinding sakit, ngunit kasabay nito ay isang tahimik na pag-intindi. Alam niya kung bakit ipinilit ng ama ang kasal. Alam niyang ang gabing iyon ang naging mahalagang pagtatapos na kailangan nito. Habang umiiyak, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, ginawa niya iyon para sa akin. Kailangan niyang makita itong mangyari. Iba naman ang naging reaksyon ni Camila. Sa halip na damayan ng anak sa sandaling iyon, nakahanap ng panibagong sisihin ang sama ng loob niya. Sa isip niya, direktang konektado ang pagkawala ng asawa sa presensya ni Juan. Tahimik niyang pinalalakas sa sarili ang ideyang hindi dapat nangyari ang lahat sa ganoong paraan. Lalo lamang pinapakain ang galit na malayo pa sa pagkawala. Lumipas ang ilang linggo matapos ang libing, ngunit nanatiling mabigat at tahimik ang kapaligiran sa bahay ni Camila. Nagdesisyon si Aira na manatili muna roon, hindi lamang bilang paggalang sa sitwasyon, kundi dahil nakita niyang hindi kinakaya ng ina na harapin mag-isa ang bagong realidad. Napuno ang mga araw ng mga praktikal na bagay na dati hindi napapansin. Pag-aayos ng mga dokumento, paglutas ng mga problema, at pagdedesisyon sa mga bagay na dating madaling hinaharap ni Alfredo. Unti-unti ring napansin ni Aira na kahit palaging ipinapakita ni Camila na kontrolado nito ang lahat, madali pala itong nalilito pagdating sa mga usaping pinansyal at administratibo. Isang umaga, habang nakakalat ang mga papeles sa ibabaw ng mesa, napabuntong hininga si Camila at nagsabi, "Ang papa mo ang laging nag-aasikaso ng mga ito. Hindi ko akalaing ganoon pala kahirap panatilihing maayos ang lahat." Tiningnan siya ni Aira at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang isang kahinaang kailanman ay hindi ipinakita ng ina. "Malalampasan natin ito, ma. Isang hakbang lang bawat pagkakataon," sagot niya habang sinusubukang magbigay ng kapanatagan. Ngunit malinaw ang realidad. May mga desisyong ginagawa ng padalos-dalos at may iba namang iniiwasan at nagsisimula na iyong magdulot ng mga problema. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang maramdaman ni Aira na ang pananatili niya roon ay hindi na lamang suporta, kundi paraan na rin upang ipagpaliban ang sarili niyang buhay. Sa isang mas seryosong pag-uusap, nagpasya siyang sabihin iyon ng direkta. "Kailangan ko nang umalis, ma. Hindi ako pwedeng manatili rito habang buhay," kalmado ngunit matatag niyang sabi. Ilang segundo munang nanahimik si Camila na para bang pilit pa ring inuunawa ang ideya. "Kakawala mo lang sa ama mo at ngayon aalis ka rin?" tanong niya sa tunong may halong lungkot at pagtutol. Huminga ng malalim si Aira bago sumagot, "Hindi ako nawawala sa buhay mo. Sinisimulan ko lang ang sarili kong buhay. Kasal na ako at kailangan kong harapin iyon," malinaw niyang sabi upang ipakitang hindi iyon basta padalos-dalos na desisyon. Umiwas ng tingin si Camila, halatang hindi sang-ayon ngunit wala ng lakas upang makipagtalo gaya ng dati. "Gawin mo kung ano ang tingin mong tama," pigil nitong tugon bago tuluyang tapusin ang usapan. Kinabukasan, ibinigay ni Juan kay Aira ang isang address. Wala siyang gaanong paliwanag, sinabi lamang niya, "Magtiwala ka sa akin. Naroon ako pagdating mo." Inilagay ni Aira ang kanyang mga maleta sa sasakyan at nagtungo sa ibinigay na lugar nang hindi alam kung ano ang aasahan. Habang nasa biyahe, isa-isang bumalik sa isip niya ang lahat ng alaala, mula sa una nilang pagkikita hanggang sa mga pinakahuling nangyari. Pilit naghahanap ng paliwanag
sa mga kilos ni Juan na tila may itinatago pa ring mga lihim. Nang tuluyan siyang makarating sa address, dahan-dahan niyang binagalan ang sasakyan habang tumitingin sa paligid. Pilit inuunawa kung tama ba talaga ang lugar na napuntahan niya. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakalaking mansyon. May matataas na gate at estrukturang malinaw na hindi tugma sa simpleng pamumuhay na palaging ipinapakita ni Juan. Marahan niyang ipinarada ang sasakyan, nananatili pa ring lito, saka bumaba habang masusing pinagmamasdan ang paligid. Makalipas lamang ang ilang sandali, lumitaw si Juan, kalmadong naglalakad na parabang lubos na natural para sa kanya ang lugar na iyon. Tiningnan siya ni Aira nang hindi maitago ang pagkalito. "Dinala mo ba ako sa maling lugar?" tanong niya habang pilit inuunawa ang lahat. Huminto si Juan sa harap niya, nananatiling kalmado. "Hindi, dito talaga," direkta niyang sagot. Napakunot noo si Aira habang muling tumingin sa bahay. "Kung ganoon, ipaliwanag mo ito sa akin, dahil walang kahit ano rito ang tumutugma sa lahat ng ipinakita mo sa akin hanggang ngayon," sabi niya, malinaw na humihingi ng paliwanag. Huminga ng malalim si Juan bago nagsalita. Alam niyang babaguhin ng sandaling iyon ang lahat. "Hindi ko kailanman ipinakita sa iyo ang buong katotohanan at pinili kong gawin iyon," panimula niya habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nagkrus ng mga braso si Aira, naghihintay. Nagpatuloy si Juan, "Ngayon ay mas direkta na. May kumpanya ako at mas malaki iyon kaysa sa inaakala mo. Hindi ako kailanman nagkaroon ng problema sa pera at hindi ko kinailangang mamuhay ng simple gaya ng nakita mo," sabi niya habang malinaw na inilalantad ang totoo. Natahimik si Aira ng ilang segundo habang unti-unting pinoproseso ang narinig. "Ibig sabihin, nagsinungaling ka sa akin sa buong panahong ito?" tanong niya. Hindi man mataas ang boses, ngunit matatag ang tono. Umiling si Juan. "Hindi ako nagsinungaling tungkol sa kung sino ako. Hindi ko lang ipinakita ang lahat. Kailangan kong malaman kung totoo ang namamagitan sa atin, nang walang impluensya ng pera," paliwanag niya. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Ngayon ay mas malalim ang ibinunyag niya. "Hiling iyon ng nanay ko bago siya namatay. Sinabi niya sa akin na malalaman ko lamang kung sino ang tunay na mananatili sa tabi ko kung wala akong maiaalok kundi ang sarili ko," sabi niya ng buong katapatan. Mabilis na pinagdugtong-dugtong ni Aira ang mga pangyayari. Ang notification noong hapunan, ang tawag sa ospital, ang paraan ng pagharap niya sa ilang sitwasyon, pati na ang lumang sasakyang inuupahan lamang pala. Unti-unting naging malinaw ang lahat. Muli siyang tumingin kay Juan, ngayon ay iba na ang ekspresyon ng kanyang mukha. "At inisip mong sasamahan kita dahil lang sa pera?" tanong niya. Kalmadong sumagot si Juan. "Hindi ko alam at kailangan kong makasiguro," sabi niya. Dahan-dahang nagbuga ng hangin si Aira habang sandaling nag-isip bago malinaw na sumagot. "Hindi ko kailanman kinailangang malaman kung gaano karami ang pera mo para malaman na gusto kong makasama ka. Pinili kita bago pa ang lahat ng ito," sabi niya, malinaw na ipinapakita ang tunay niyang nararamdaman. Ilang hakbang siyang lumapit habang muling tinitingnan ang bahay. Ngayon ay may ibang pananaw na. "Wala itong binabago para sa akin. Ang binabago lang nito ay kung paano tayo mabubuhay," dagdag niya. Tumango si Juan nang may ginhawa. Alam niyang tama ang naging desisyon niya kahit may malaking panganib itong kaakibat. Habang pumapasok sila sa bahay, naalala ni Aira ang ilang partikular na sandali. Maliliit na detalye na noon ay tila kakaiba, ngunit ngayon ay may saysay na. Ang paraan ng pag-iwas niya sa ilang lugar, kung paano niya iniiwasan ang usapan tungkol sa pera, at kung paano niya palaging nakokontrol ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Magkakaugnay pala ang lahat. Lumipas ang panahon at nagsimulang bumigat ang realidad para kay Camila sa paraang hindi niya kailanman naranasan noon. Nang mawala si Alfredo, ang mga desisyong dati madaling naaayos
ay naging sunod-sunod na problema. Dumami ang mga bayarin, pumalpak ang pamamahala sa mga investment, at ang mga padalos-dalos na desisyon ay nagsimulang magdala ng mabibigat na bunga. Ang malaking bahay na dati simbolo ng katatagan ay naging pasaning hindi na niya kayang panatilihin. Matapos ang maraming bigong pagtatangkang ibalik ang dati nilang buhay, ginawa niya ang desisyong matagal niyang tinanggihang tanggapin. Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito, mahina niyang sabi sa sarili habang nilalagdaan ang mga papeles ng bentahan. Hindi nagtagal, lumipat siya sa isang mas maliit at simpleng bahay, malayong malayo sa mundong nakasanayan niya noon. Tahimik ang paligid, ngunit wala itong dalang kapayapaan, kundi bigat lamang ng kanyang mga desisyon at pagkawala. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang lumala ang kanyang kalusugan. Ang simpleng pagkapagod ay naging madalas. Sumunod ang mga pananakit ng katawan at lalo pang lumubha ang lahat dahil sa pagpapabaya niya sa sarili. Gayunpaman, nanaig pa rin ang kanyang pride, kaya iniiwasan niya ang anumang pakikipag-ugnayan sa kanyang anak. Ngunit dumating ang puntong mas naging mabigat ang kalungkutan kaysa sa kanyang pride. Isang umaga, habang nakaupo sa maliit na sala, hinarap niya ang katotohanang matagal niyang pilit tinatakasan. Wala na akong natitira, mahina niyang sabi. Sa wakas ay inaamin ang naging buhay niya. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, ginawa niya ang desisyong matagal niyang iniiwasan mula pa noong kasal. Hahanapin niya si Ira. Tahimik ang naging biyahe papunta sa bahay ng kanyang anak, puno ng iniisip at pagdududa. Pagdating niya sa address, ilang segundo siyang tumigil sa harap ng gate habang pinagmamasdan ang laki at karangyaan ng lugar. Dahan-dahang nagbago ang kanyang tingin habang napagtatanto niyang hindi iyon tugma sa imaheng binuo niya noon tungkol kay Juan. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. Si Juan mismo ang nagbukas ng pinto. Nang makita siya nito roon, hindi ito nagpakita ng gulat. Tahimik lamang siyang pinagmasdan. Nanatiling matatag ang tingin ni Camila sa loob ng ilang segundo, ngunit agad din niya itong iniwas, na para bang wala na siyang lakas upang panatilihin ang matigas na anyong matagal niyang pinanghawakan. Kailangan kitang makausap, direkta niyang sabi. Binuksan ni Juan ang daan upang makapasok siya nang hindi muna nagtatanong. Sa loob ng bahay, mabagal na naglakad si Camila habang tumitingin sa paligid, sinisipsip ang bawat detalye na para bang sinusubukan niyang unawain kung gaano siya nagkamali sa kanyang mga paghusga. Kaya pala ganoon, sa buong panahong ito, halos pabulong niyang sabi. Nanatiling tahimik si Juan, hinihintay siyang magpatuloy. Humarap si Camila sa kanya, ngayon ay iba na ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi na kasing tigas, kundi mas pagod at mabigat. Naging hindi patas ako sa iyo mula pa noong simula, at ngayon nandito ako. Walang-wala, walang kasama, at may sakit pa, sabi niya. Malinaw na ipinapakita ang bigat na kanyang dinadala. Ilang segundo ring nanaig ang katahimikan sa paligid. Pagkatapos ay nahihirapan siyang nagpatuloy. Hindi ako pumunta rito para humingi ng anuman. Ako lang, kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kaya kahit alagaan ang sarili ko, sabi niya. Sa wakas ay ibinaba na ang kanyang pride. Huminga ng malalim si Juan bago sumagot. Hindi mabagsik ang ekspresyon niya, ngunit wala rin itong init ng emosyonal na pagdamay. Matatag iyon, kaayon ng lahat ng ipinakita niya hanggang sa sandaling iyon. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo, kung paano mo ako trinato, at kung paano mo sinubukang sirain ang lahat ng binuo namin, sabi niya habang diretsyong nakatingin sa kanya. Yumuko si Camila, hindi na nagtangkang ipagtanggol ang sarili. Alam ko, at wala akong maipapaliwanag para mabigyang katwiran iyon, sagot niya. Nagpatuloy siya, ngayon ay mas malinaw ang tono. Pero hindi nito binabago ang isang bagay. Walang taong karapat-dapat magkasakit at maiwang mag-isa, at hindi ko kayang talikuran ang isang taong nangangailangan ng tulong, sabi niya.
Malinaw na ipinapakita ang dahilan ng kanyang desisyon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Camila. Nagulat, ngunit hindi siya nagsalita. Ako ang sasagot sa mga gamot mo at sa anumang kailangan para makarecover ka. Pero hindi ito ginagawa ko para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa sarili ko at sa mga prinsipyong pinili kong panindigan, dagdag niya. Tahimik na tumango si Camila habang pinoproseso ang mga salitang iyon, may halong ginhawa at kahihiyan. Naiintindihan ko at higit pa iyon sa nararapat para sa akin, tapat niyang sabi. Sandaling tumigil si Juan bago muling nagsalita. Ngayon ay may inilatag na hindi inaasahan. May kondisyon, sabi niya. Agad siyang tiningnan ni Camila, naghihintay. Hindi mo sasabihin kay Aira na ako ang tumutulong sa iyo, direkta niyang sinabi. Kumunot ang noo ni Camila, nalito. Bakit? Tanong niya. Kalmado siyang sumagot. Dahil hindi ito pwedeng maging isa na namang paraan ng manipulasyon o panunumbat. Kung gusto mong mapalapit ulit sa kanya, kailangan mong gawin iyon sa tamang paraan, sa pamamagitan ng kilos, hindi ng salita, sabi niya. Nanatiling tahimik si Camila ng ilang segundo, nag-iisip bago sumagot. At paano ko sisimulan iyon? Tanong niya. Sa unang pagkakataon ay tunay na nagpapakita ng kahandaang magbago. Matatag na sumagot si Juan. Magsimula ka sa pagiging tapat, sa pagiging presenteng ina, nang walang hinihinging kapalit at walang gustong kontrolin. Kailangan mong tanggapin na nawalan ka ng lugar sa buhay niya at dahan-dahan mo iyong kailangang mabawi, sabi niya, nang hindi pinapaganda ang realidad. Dahan-dahang tumango si Camila. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito, kaya makatuwiran lang na ako rin ang kailangang muling bumuo ng nasira, sagot niya. Ngayon ay mas malinaw na sa kanya ang sariling sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang baguhin ni Camila ang maliliit na bagay sa kanyang pag-uugali. Lumalapit siya kay Aira sa mas simpleng paraan, walang hinihingi, walang puna, sinusubukan lamang na maging naroon para sa kanya. Sa umpisa ay may pagdududa si Aira, ngunit unti-unti niyang napansin ang pagbabago kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano ang nasa likod nito. Sa isa sa mga pagkakataong iyon, tiningnan ni Aira ang kanyang ina at nagsabi, "Iba ka na. Parang ngayon mo lang talaga ako pinakikinggan." At bahagyang tumango si Camila. "Sinusubukan kong gawin ng tama sa pagkakataong ito," sagot niya, nang hindi na nagbigay pa ng detalye. Hindi agad naging maayos ang relasyon nilang dalawa, ngunit may nabago na. Unti-unting bumuo ang maliliit na kilos ng isang bagong pundasyon, marupok pa, ngunit totoo. Dito nagtatapos ang kwento, hindi sa isang ganap na resolusyon, kundi sa isang bagay na mas mahalaga. Ang posibilidad na muling buuin ang nasira. Isang landas na hindi magiging madali, ngunit sa unang pagkakataon, tila posible na. Maraming salamat sa pagsama hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas na ngayon sa iyong screen. Pindutin mo lamang upang mapanood. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang hype button sa mga komento upang mas marami pang tao ang makarinig sa nakaantig na kwentong ito. Kung maaari, ibahagi mo rin ito. Maaaring mukhang maliit na bagay lamang iyon, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.